Ang aso ay naghintay ng maraming taon para sa kanyang pamilya. Ang susunod na nangyari ay magpapayak sa iyo ng walang kontrol. Isipin mo sa isang maliit na bayan na napapaligiran ng mga luntiang burol at gintong mga bukirin ng mga ubasan. Mayroong isang abalang gasolinahan. At tuwing dumadaan ka, makikita mo ang isang cute na puti at itim na asong tumatango at bumabati sa lahat. Ang asong ito ay parang isang lokal na sikat na tao. Alam mong lahat ng tao ay mahal siya at tinitingnan siya. Mukhang masaya at malusog na may makintab na balahibo at mga mata na puno ng buha. Ngunit mayroong isang misteryo tungkol sa kanya. Isang kwento na wala talagang nakakaalam. Ngunit may iba pang nangyayari sa asong ito na hindi natin agad nakita. Nandoon siya buong araw nang walang anumang senyales na nais niyang umuwi. At unti-unting naging mas mahina at mas malala ang kalagayan niya. Tingnan mo, siya ay may sakit sa balat na nagdudulot ng pagkawala ng kanyang balahibo. Nagpapakita ng kakilakilabot na kalagayan na kanyang kinakahara. Ang lahat sa rehiyon ay naantig sa kalagayan ng hayop at nagkaisa upang tumulong. Ang iba ay nag-alok ng bagong tahanan para sa asong si Jack. At lahat ay ginawa ang kanilang makakaya upang matulungan siya. Si Olga, isang matatag at maawain na babae, ay hindi na kayang baliwalain ang kritikal na sitwasyon ni Jack. Araw-araw papunta sa trabaho, nakikita niya kung paano lumalala ang kalusugan ng asong ito at alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang matulungan siya. Kaya isang umaga, ulad ng iba pang mga umaga, nang dumaan siya sa kanyang karaniwang kanto, huminto siya nang makita ang nakakalungkot na tanawi. Si Jack ay halos hindi makatayong buo, ang kanyang kalagayan ay labis na lumala. Ang puso ni Olga ay labis na nalungkot nang makita ang paghihirap ng aso at alam niya sa sandaling iyon na malapit na niyang mawala si Jack. Ngunit hindi siya nagpatinag, nagpasya siyang kumilos. Ibinaba ang anumang hadlang o pag-alinlangan. Nilapitan niya si Jack nang may kabaitan at determinasyon upang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan siya. Si Olga, labis na naantig sa kwento ni Jack, ay nagdesisyon na maging matapang at maawain. Dinala niya ang aso sa kanyang baha. Dito, inaalagaan niya si Jack na may pag-aaruga, gamit ang espesyal na shampoo, at ginugol ang oras upang masipat at ayusin ang kanyang magulong balahibo. Tiniyak ni Olga na makakakuha si Jack ng tamang pagkain. Dahan-dahang tumulong upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Isang espesyal na koneksyon ang nagsimulang mabuo sa pagitan ni Olga at ng aso. Ipinapakita ang makapangyarihang epekto ng pag-aalaga at malasaki. Gayunpaman, isang malungkot na araw nang umuwi si Olga, si Jack ay hindi naroon. Ang pakiramdam ng desperasyon ay sumik sa kanya habang walang tigil siyang naghahanap para sa kanyang mahal na kaibigan, ngunit walang tagumpay. Si Jack ay nawala, iniwan si Olga na nag-alala at nalilito. Kaya sa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa, isang ideya ang pumasok sa isip ni Olga, at walang alinlangan, siya ay bumalik sa kanto kung saan niya unang natagpuan si Jack. Sinusunod ang isang makapangyarihang instinct. At sa kanyang gulat at ginhawa, nandoon si Jack, eksaktong tulad ng inaasahan ni Olga. Ano kaya ang ginagawa ni Jack na patuloy bumabalik sa lugar na iyo? Ano ang nagpapaspecial sa lugar na iyon para kay Jack? Nagtaka siya, ngunit pati na rin ang lahat ng nakakaalam sa kwento ng asong ito. Pagkatapos ng maraming pagninilay, nakarating si Olga sa isang konklusyon na tila pinakaplausible. Inisip niya na naghintay si Jack para sa kanyang pamilya. Isinasaalang-alang ang mga gawin ni Jack at ang malakas na koneksyon niya sa kanto sa tabi ng gasolinahan. Nagsimula si Olga na maghinala na maaring naligaw si Jack sa lugar na iyon, baka iniwan siya doon ng sinasadya. Marahil ang lugar na iyon ang huling puok na natatandaan ni Jack. Isang lugar kung saan siya umaasa na muling makita ang kanyang pamilya. Ang ideya na si Jack ay bumabalik sa kanto na may pag-asang mahanap siya ng kanyang pamilya ay nakakaantig. Ngunit malungkot din, sapagkat hindi lamang siya naghahanap ng tahanan, kundi ng pagmamahal at pagiging kabila. Si Olga, determinado na matulungan si Jack. Alam niyang hindi niya maaring palitan ang pamilya ni Jack. Ngunit determinado siyang ibigay ang lahat ng pagmamahal at pangangalaga na nararapat sa kanya. At kahit na ang kwento ni Jack ay isang misteryo pa rin sa maraming aspeto. Isang bagay ang tiyak. Nakahanap siya ng isang tahanan at pamilya kay Olga at sa komunidad na nag-ampon sa kanya ng buong pagmamaha. Ang ideya na si Jack ay patuloy na naghihintay para sa kanyang pamilya ay sumira sa puso ni Olga. Alam niyang kung talagang nais nilang ibalik siya, sana ay nakita na siya. Kahit na dinala na ni Olga si Jack sa bahay ng ilang beses, palagi siyang nakakalis at bumabalik sa kanto. Parang may espesyal na kahulugan ang lugar na iyon sa kanya. Isang ugnayang mahirap duugi. Bagamat malungkot na tanggapin na mas pinili ni Jack na maghintay roon para sa kanyang pamilya, hindi kayang iwanan ni Olga si Jack.
Nagsimula siyang magdala ng pagkain araw-araw. Umuupo sa tabi niya, nakikipag-usat sa kanya, at nag-alaga ng kanyang balahibo, initiyak na siya ay maluso. Kahit na hindi ito katulad ng pagkakaroon ng aso sa bahay, nagbibigay ito kay Olga ng kaunting alik. Ang kwento ni Jack sa kanto ay mabilis na naging usap-usapan sa buong bayan. Ang mga tao na naantig sa kalagayan ni Jack ay nagkaisa upang tulungan siya. Ang iba ay regular na dumadaan upang makipagkaibigan sa masiglang aso, habang ang iba naman ay nagbigay ng pagkain, kumot, at kahit gamot upang alagaan si Jack. Dahil sa kanyang mabait na personalidad at kitang-kitang pasasalamat, ikinukwento siya ng mga tao. Naging opisyal na maskot siya ng kanto, tinatanggap ang pagmamahal mula sa lahat ng dumadaan. Isang tao na namutawi sa pagtulong kay Jack ay si Vinia, isang babae na naapektuhan ng kwento ni Jack, at naghanap ng mga paraan upang lalo siyang matulungan. Sa loob ng 4 na taon, si Jack ay nanatili sa kanto, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Nakakalungkot na makita ang aso na tapat at matiyaga, napapaligiran ng pagmamahal at suporta ng komunidad. Bagamat parang walang katapusang paghihintay, nagbigay aliw ang pagmamahal at dedikasyon ng mga tao sa paligid ni Jack. May ideya si Olga na tumulong kay Jack sa pamamagitan ng mga litrato niya. Ginamit niya ang internet upang ipakalat ang kwento ng asong ito sa mga social media. Nagsulat siya ng post tungkol sa asong malungkot na patuloy na nanatili sa kalsada at umaasang may makikilala sa kanya. Inaasahan ni Olga na ang post ay makakatulong kay Jack na magbalik loob sa kanyang nawawalang pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging sobrang sikat ito. Maraming tao ang naantig at naistulungan si Jack na makahanap ng kanyang pamilya. Ang post ay naibahagi sa iba't ibang mga pahina, maging international. Ang mga tao mula sa buong bansa at mundo ay naapektuhan sa kwento at nag-aalala sa kalagayan ni Jack. Isa sa mga taong nabahala sa kwento ay si Vinia, isang 64 taong gulang na baba. Nang makita ang mga litrato ni Jack, nagulat siya, at ang mga sumunod na pangyayari sa kwento ay mag-iwan sa iyo ng mga hindi kapanipaniwalang emosyon. Ngunit bago magpatuloy, huwag kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe sa channel kung gusto mong marinig ang kwento ng mga hayop at ang kanilang mga emosyonal na karanasan. 4 na taon na ang nakalipas, habang naglalakad malapit sa paihong kanto, si Jack ay nawala ng walang bakas. Ang mag-asawa ay desperado at gumugol ng 1 linggo na walang tigil na naghahanap sa kanya. Naglakad sa mga kalye kung saan siya nawala, ngunit hindi nila siya nakita. Ang kawalan ng katiyakan sa kung ano ang nangyari kay Jack ay isang patuloy na sakit para sa mag-asawa. Isinasaalang-alang nila ang lahat ng posibilidad, kabilang ang ideya na baka nasaktan siya, at umaasa na may makakita sa kanya at dalhin siya sa kanilang tahanan. Ngunit habang tumatagal, ang pag-asa nilang matagpuan siya ay unti-unting nawala at naiwan ang sugat ng pagkawala na hindi kailanman ganap na gumaling. Ang pagkakatuklas na buhay pa si Jack, bagamat malayo sa bahay, ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mag-asawa. Isa na namang pagkakataon na muling pagsamahin ang pamilya na pinaghihiwalay ng tadhana. Ayon kay Vinia, sila ay naghintay para kay Jack mula pa noong una, at ngayon, sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong makuha siya muli. Mahirap paniwalaan ang suwerte na kanilang naranasan. Nakipag-ugnayan sila kay Olga at ipinakita ang ilang litrato ni Jack na kanilang hawa. Nang makita ni Olga ang mga litrato, agad siyang naging masaya at pumaya. Ngunit may mga tanong na umusad sa isip ni Olga. Kung si Jack ay nandoon na sa kanto ng 4 na taon, at alam na ng buong bayan ang tungkol sa kanya, paano kaya hindi ito alam ng kanyang pamilya? Ang mga katanungang ito ay nagbigay ng alinlangan kay Olga. Nag-organisa sila ng isang pagkikita upang personal makita ng pamilya ni Vinia si Jack. Pinilit ni Olga na ipaliwanag kay Vinia na walang lihim at walang dapat ikabahala kung ang pamilya ay magdesisyong tanggapin si Jack. Sinubukan ni Jen na patahimikin si Olga, na sinabi niyang nagampanan na ni Olga ang kanyang bahagi sa pag-aalaga kay Jack sa loob ng mga tao. Ngunit dumating na ang panahon para bumalik si Jack sa kanyang pamilya at kailangang tanggapin ni Olga ito. Nang dumating ang pamilya ni Vinia sa kanto, nandoon na si Olga at si Jack na nakahiga sa lilik. Nang tawagin nila si Jack, itinaas niya ang kanyang ulo, at ang mga sumunod na pangyayari ay hindi kapanipaniwala at mahirap ipaliwana. Umayo siya at tumakbo patungo sa kanyang dating pamilya. Hindi lang ang buntot ang kumikilos, kundi ang buong katawan ay nanginginig sa kaligayahan. Makikita mo na sobrang saya ng aso na makita ang mga taong matagal niyang minahat. 4 na taon siyang naghintay para sa sandaling ito. Parang nag-alala siya para sa kanila buong panahon. Ngayon, silang lahat ay magkasama na, at si Jack at ang kanyang pamilya ay okay na.
Ngunit hindi ipinakita ni Olga ang paehong kaligayahan dahil masyado siyang naging malapit kay Jack. Nagdesisyon siyang imbitahan ang mag-asawa para maghapunan sa kanyang bahay at subukang maintindihan kung ano ang nangyari. Nagsimula si Olga magtanong ng maraming bagay sa mag-asawa at naging tense ang hapunan hanggang sa tanungin ni Vinya, "Ano ba ang sinasabi niyo?" Sinabi ni Olga, "Dapat ay nakilala mo si Jack, dapat ay hinanap mo siya, at ito ay isang katotohanan, hindi ako nagsasabi ng kahit ano." Umugon si Vinya, "May kasalanan ba kayo?" Nagsimula ang isang maliit na pag-aaway. Si Vinya ay nagsimulang magsalita tungkol sa pakiramdam niyang may kasalanan siya, hanggang sa nagsalita ang kanyang asawa, na hanggang ngayon ay tahimik, "Mahal ko, baka mas mabuti pang ibigay na lang ang aso sa babaeng mukhang mas nag-aalala sa kanya." Tanong ni Vinya sa asawa, "Hindi mo ba matandaan na may problema siya sa balat na magastos na gamutin?" Ang asawa ay bumulong. Si Olga, na nakikinig, agad na napansin na hindi nais ng mga may-ari ni Jack na kunin ang aso. Nang aminin ng asawa na hindi siya mahilig sa mga aso at ang pagpapagamot kay Jack ay magastos, hindi na siya gumawa ng labis na pagsisikap para hanapin si Jack, na para bang hindi nila siya gusto. Hindi nagulat si Vinya at sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon. Ipinaliwanag na ang asawa niya ay hindi mahilig sa mga aso at hayop, at nagsikap pa rin siyang bilhin si Jack para sa kanya. Ngunit hindi siya gumawa ng paehong pagsisikap para hanapin siya. "Tama," sabi ni Olga, na labis na nagulat sa mga revelation na iyo. Hindi sumagot si Vinya at nagdesisyon na tapusin na ang hapuna. Inisip niya na ayos na ang lahat, dahil nahanap na ni Olga si Jack, at tinutulungan niyang makauwi. Umayo siya at nagtungo sa pinto, habang tinitingnan si Jack. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Si Jack, na nanonood ng buong sitwasyon, tumayo, ngunit hindi patungo kay Vinya. Sa halip, tumabi siya kay Olga. Nang makita ito, pareho nilang napansin na nagdesisyon na ang aso. Parang nakaramdam si Jack ng kaginhawaan at umalis na si Vinya. Habang si Vinya ay patuloy na tinatanaw si Jack, hindi na siya interesado sa kanyang dating amo. Pinili ni Jack na manatili kay Olga. Ang kwento na ito ay talagang nakakaantig dahil ipinapakita nito ang lakas ng pagmamahal, awa, at katapatan. Si Jack, ang kaakit-akit na aso, ay muling nakatagpo ng kanyang dating may-ari, si Vinya, at syempre, ipinakita ang kaligayahan na makita siya muli. Sa kabila nito, may isang pagbabago kay Jack sa mga nakaraang 4 na taon ng pag-aalaga ni Olga. Nang makita ni Jack na hindi siya hinanap ni Vinya at hindi siya binigyan ng tamang paggamot, napagtanto niyang ang pagbabalik sa kanya, kay Vinya ay nangangahulugang pagbabalik sa isang sitwasyon na ayaw na niyang maranasan muli, isang uri ng pag-abandona na naranasan niya sa nakaraan. Sa kabilang banda, si Olga ay nagrepresenta ng lahat ng kailangan at nararapat kay Jack, pagmamahal, pag-aalaga, at walang kondisyon na dedikasyon. Umayo siya, nagpursige at hindi tumigil sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng kanyang pag-abandona. Naging higit pa kay Olga ang pagiging tagapag-alaga ni Jack. Siya ay naging tunay niyang pamilya. Kaya, nagdesisyon si Jack, na may tapang at emosyonal na kahulugan, na manatili kay Olga. Ang desisyong ito ay hindi lamang sumisimbolo ng pasasalamat ni Jack kay Olga para sa kanyang kabutihan at pag-aalaga, kundi nagrepresenta rin ng sariling paglalakbay ni Jack patungo sa self-discovery at self-love. Sa tabi ni Olga, hindi lang siya natagpuan ng tahanan, kundi isang lugar kung saan tunay siyang minamahal at pinahahalagahan. Nang tawagin ng pamilya si Jack para pumasok sa sasakyan, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Umanggi siyang sumunod sa kanila. Kahit anong gawin nila upang hawakan siya, umiwas siya at nanatili kay Olga. Lahat ay naintindihan ang mensahe na nais iparating ni Jack. Nagdesisyon siyang manatili sa babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng nakaraang 4 na taon. Bagamat gusto ni Jack na matiyak na okay ang pamilya, ang totoo, gusto niyang manatili kay Olga. Kaya, nererespeto ng pamilya ang kanyang desisyon at pinayagan siyang manatili kay Olga. Patuloy nilang binisita si Jack at nag-alok pa silang magbayad para sa mga gastusin sa veterinaryo. Ngunit naging malinaw na si Jack ay hindi lang aso nila. Nagsimulang manirahan si Jack kay Olga at hindi na muling umalis. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Huwag kalimutang mag-like sa video, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang mga notifications upang ma-notify ka kapag may bagong video cam.